Sa pong mapagpalang araw po ng Panginoon sa umagang ito, tayo po ay nagtapos sa mga pag-aaral, sa mga sermon tungkol kung sino po ang ating Panginoong Jesus, kung sino po ang Kristo ng Pasko. Tama po? And who is the Christ of Christmas? And indeed, hindi naman po tayo certain kung saan talaga ang mga dates o yung mga timeline. In fact, no historian will be accurate enough 100% to plot the exact calendar. Kasi nga naman, that time wala pang calendar. Number one, wala pang timeline. Pero ang lagi nating sinasabi po, hindi man natin tiyak kung kailan ipinanganak si Kristo, pero tiyak kung bakit siya pinanganak. Amen po? At yun na napakahalaga. At isa pong joy na mapag-aralan natin kung sino po ang pinanganak sa Bethlehem. At total, nandun na rin tayo sa pag-aaral, hindi na po kasi tayo topical. Tayo po ay scriptural in a sense na ang pag-aaral ng simbahan, ang Biblia ang nagdidikta, hindi yung topic na gusto ng pastor. So, ang pastor ang sumusunod doon sa binabasa niya, verse by verse, word by word. Dekada po ang mga pastor na nagpapastor na ang pananaw nila, ang insight nila ang nangunguna. Pinangungunahan ng Biblia, kung ayon sa kanilang pananaw, bubunot ng mga verses, sumusunod sino? Ang Biblia. Where in fact, ngayon, ay kataas-taasang Diyos na may akda ng kanyang salita ang nasusunod sa kanyang simbahan. Amen? And because of that, itutuloy na po natin ang ating pag-aaral tungkol sa mga sinulat ni Mateo, and we will unveil to you the messianic message of Matthew. Malaki pong bagay na makilala natin kung sino ang Misaya na sinulat ni Mateo. Ang Misayang ito ay nakatalaga noon pa, na unang panahon, na sinulat sa unang Biblia, ang Old Testament, at naranasan nilang makita ang kapanganakan ng Panginoon. Ang title po ng ating pag-uusapan ay The Call to Worship Like the Wise Men. The Call to Worship Like the Wise Men. Ang panawagan sa pagpupuri tulad ng mga pantas. Ito pong mensaheng ito ay paghikayat, pagbibigay ng encouragement na marapat lang ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoon ay magkaroon ng pagpupuri at pagsamba sa tunay na dapat sambahin kay Kristo lamang. At yun po makikita po natin sa kwento ng pantas na ito. In fact, ang Mateo chapter 2 na binasa po natin, ang ating focus verse is verse 11. Salamat po sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay hindi lang yung verse 11. Focus lang tayo doon because the topic theme will be about worship. Ano ba ang pinakamarapat na ginagawa ng isang mananampalataya sa kanyang pag-uumpisa sa taon, sa bawat taon ng kanyang buhay? Ano po yun? Ang pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, napakalawak po ng topic ng pagsamba. Dahil yung lumang church natin, ang sinasabi, ang pagsamba, praise and worship lang. Ngunit sa atin, nalaman natin sa Acts chapter 2 na ang pagsamba ay maraming mga elemento. Ito po yung pananalangin, pagbasa ng kanyang salita, pagpupuri, no? Pagkakaroon ng fellowship, pagkakaroon po ng mga ordinansa na lagi nating inaalala kung ano ang ginawa ng Panginoon. Even baptism and weddings are all part of worship. I'm about to wed, no? Mayroon po tayong ikakasal sa January 22. And I told yung couple, yung betrothed, yung naka-engage, the wedding is all about Christ. And being all about Christ it's all about worship. At yun po ang ating pag-uusapan. Ano ang ginawa ng mga pantas nung sila nakita nila ang ating Panginoon? Sila po ay sumamba. Let me read to you the 1 to 12
verses 1 to 12. In verse 1, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, the wise men from the east came to Jerusalem. Verse 2, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. Verse 3, when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, in Bethlehem of Judea. For so it is written by the prophet, verse 6, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler, who will shepherd my people Israel. And verse 7, then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. In verse 8, and he sent them to Bethlehem, saying, go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. Verse 9, after listening to the king, they went on their way, yung mga pantas, mga wise men. And behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. Verse 10, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Verse 11, our focus verse. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Verse 12, the last verse. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Ito po ay matatagpuan sa Mateo chapter 2, verses 1 to 12. Sabi ng ibang pastor, may nagbibiruan, may nakikita ka bang kumakain na natutulog? Wala po. Number 1, sa ospital kami, kapag tulog pa ang pasyente unconscious, of course, hindi namin sila sinusubuan ng pagkain. Yung iba, nilalagay po ng masakit na tubo, papunta doon sa lalamunan, NGT, nasogastric tube. And then doon po may parang imbudo, doon po namin pinapakain yung parang yung lactulose, yung Cerelac nila. Sa spiritual things, huwag po tayong matutulog ngayon sa preaching na ito. Kasi pag natulog kayo, mabibilaukan at hindi makakakain na maayos ang spiritual things nyo. Sabi ko doon sa pastor, kasi sabi nung kakwentuhan ko sa pastor sa Bicol, ang mga pastor ay may mga grupo daw at para daw magkaroon ng business, kumita. Sabi ko, pastor, ikat na kita dyan. Pumunta ako dito sa Bicol para paalalahanan ng bawat pastor na ang bawat pastor ay mula Monday hanggang Sabado, ang kanyang priority. Dapat magtrabaho kung hindi naman kaya pang tulungan ng church ang pastor. Dapat magtrabaho, pero the most or the priority of a pastor is to make sermon. So, making me, even in Bicol, ginagawa ko na itong sermon. And then, hanggang ngayon, hanggang kanina, para po makakain tayong lahat. Amen? Even I will also eat this word. So, sabi nga nila, kapag tinutulugan mo, ay insulto doon sa nagsasalita. But, that's the message that the God who came flesh and the God who became Word in John chapter 1 is the God who will be with us. And He is speaking with us. So through this word and through this sermon, kung ikaw ay natutulog, hindi mo iniinsulto ang pastor. Nandun na. Insulto yon. Pangalawa, pero above all, iniinsulto mo ang banal na Diyos. Sabi nga ng iba, nung 18th century, kapag ikaw ay natutulog, ang mga churches noon, may mahaba pa dito. Tatapikin ka ng pap! Para magising ka talaga. Totoo naman. Ang mga nagsisimba noon ay galing sa trabaho,
pagod naman po talaga. At yung iba. So, pero po kapag, totoo po, pinapalo po talaga yung mga members noon. Totoo po yun. At doon po dati, lalo na sa Europe, ang churches, naka-merge sa government. Kapag umabsent ka, may penalty ka. Ganun katindi. No? Pero ayaw natin maging legalistic. Ang gusto ko lamang sabihin, huwag natin sayangin. Sabi nga ni Kristo, even the iota, even yung mga period, yung mga quotation sa Bible na pagkakasulat dito ay God-breathed. Sabi ni Paul kay Timoteo. So mga kapatid, huwag magkaroon tayo ng full attention dito po sa banal na ating pagsamba. Gusto ko lamang pong ikwento ng mabilis, no? Nung ipinanganak daw po si Jesus, very timely. Kasi tapos na nga naman ang Pasko, although hindi natin alam ang timeline, pero sa ating season, tapos na ang Pasko. Tama po? Pero, anong susunod? Yung The Epiphany o yung Three Kings. Tama po? Ang Three Kings ay idinadaos ng mga Espanyol. Diba? Yung tradition ito minana natin. At ng buong mundo after ng New Year. So, Three Kings. So, kung Three Kings, eto na ngayon. Ang chapter 2 po, sinasabi, nung ipinanganak si Jesus, merong pong may nakitang bituin o makinang na bagay yung mga pantas na galing sa silangan. So, meaning, can you imagine, yung 3 wise men na sila sabi, mamaya, lilinawin natin, nakakita po sila ng bituin na makinang. At yun ay nag-adjust sa kanila na pumunta sa Jerusalem. Okay? Dahil alam nila na ayon sa mga propeta, sa mga prophecy ng Old Testament, ay makikita na merong ipapanganak na Messiah. So, in fact, sa totoo lang, viral po ito. Nakakatuwa dahil sabi ng mga pag-aaral, ang pagkapanak ni Jesus ay ina-anticipate. Although hindi nila maintindihan, pero there is a universal urge na may darating But nararamdaman nila na may darating. Ngunit hindi lang po talaga malinaw. Yung iba-iba ang anticipation kung sino yung darating. Pero, ang sabi po, ay magkakaroon, may mga taong pupunta galing sa silangan upang makita doon sa Bethlehem, yung kasi yung pangako nasa prophecy, na may ipapanganak na Messiah. No? Yun po ang nangyari. Pagdating po ng mga pantas na yon doon sa Jerusalem, naghanap sila, nagtanong-tanong sila. Nung nagtanong-tanong po sila, ay sabi nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, no? King of the Jews. So, ang matindi ron, nagtatanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo, nakarating sa palasyo kung saan si Herodes ang hari, siya ang hari ng Hudyo. Tama po? Siyempre, sandali, parang insulto ito Bakit may bisita sa lugar natin, nagtatanong ng hari ng Hudyo, whereas ako ang hari ng Hudyo. Yun ang sabi ng verse, na sa panahon ni Herodes. Ang maganda po doon, nagkunwari si Herodes. Halika nga kayo, mga pantas. Kausapin ko kayo. Ano ba yung nakita nyo? Nakakita ba kayo ng bituin na makinang? Sabihin nyo naman, tulungan nyo ako kapag nahanap nyo na ang ipinanganak. Para ako yung puntahan siya, ang sabi ng verse, at sumamba sa kanya. Pero, makikita natin sa verse 16 hanggang doon sa mga later on na verses, galit. Galit, nagkunwari lang si Herodes dahil na-insulto pa siya at ipapapatay niya yung batang yun. Okay? So, yun po yung kwento po neto. Pero after po makipag-meeting ni King Herod doon sa mga pantas, hinanap na nila. At nagpakita ulit yung makinang na parang bituin, at yun po ay tumigil daw doon sa mismong doon sa lugar o sa bahay, at doon nakita nila ang batang Jesus.
Nakalong-kalong siguro, no? Cloth, wrap in a cloth. And nakita nyo doon si Mary at si Joseph. Mga kapatid, ang kanila pong naging reaksyon ay sila po ay naging masaya. Nagdiwang. Sila po ay sumamba. Nag-fell down. Yumuko at sumamba at binuksan nila ang kanilang mga regalo at inalay nila ito kay Jesus. Yun po ang pag-uusapan po natin. Yan yung kwento. Yan yung mabilis na kwento. Ang ebanghelyo po ng Matthew ay makikita po natin may dalawa po na purpose. Ang purpose po ng Matthew is yung revelation ng kingship ni Jesus Christ. Ang tema po ng pagkakasulat ni Mateo sa kanyang libro ay upang ipakita na si Jesus ay hari. Hindi lang hari, kundi hari ng mga hari. At ito rin po ay pagpapakita ng revelation not just by the kingship of the Lord Jesus Christ, but the revelation of the kingdom of the Lord Jesus Christ here on earth. Nakikita natin, yung king ay nireveal ni Matthew, si Jesus po yun, at ang kingdom kung sino ang mga mananampalataya sa kanya. At ang Matthew chapter 1, maalala nyo po, it is the revelation of the arrival of the King Jesus. Dito po pinanganak. Sa verse 1 to 17, pinakita nga po yung katotohanan na pinanggalingan si Abraham at lipi nila David na merong dugo ng royal si Jesus o King. And then pinanganak siya nung verse 18 hanggang 25 bilang may dalawang pangalan. Naalala niyo po? Jesus, ang ibig sabihin ay tagapagligtas. At ang Emmanuel, ibig sabihin po ay Diyos, kasama natin at nanatili sa atin. God with us. So Jesus as a Savior King, and then Emmanuel, Jesus as a ruling King in the lives of believers. And ngayon, nandito na tayo sa Matthew chapter 2. Ito po ay continuation o pagpapatuloy kung sino po si Jesus bilang hari. And makikita natin sa verse 1 hanggang verse 12, ito po ay all about yung wise men na nakakita ng bituin ng hari. Makikita natin sa verse 2 na sinabi doon ang bituin na nagniningning ay ang bituin ni Kristo, bituin ni Jesus. Pagdating naman po doon sa verse 13 hanggang 15, makikita natin na kanina, Revelation, chapter 1 hanggang verse 12 ng chapter 2, nandun yung revelation of the Lord Jesus Christ. Pero sa verse 13 hanggang 15, makikita natin na nandun na yung rejection to the kingship of Jesus Christ. So, makikita natin na dahil doon i-reject si Christ sa pamagitan ng panaginip, sabi ng anghel, kay Joseph at kay Mary, ay pumunta muna kayo, lumabas muna kayo ng Israel, pumunta kayo saan? Sa Egypt. At doon kayo manatili hanggang mamatay si Herodes. At sa verse 16 to 18, nung nalaman po ni King Herodes na hindi na bumalik sa kanya yung mga pantas, sandali, ang instruction ko, bumalik ka. At balitaan ako. Siya mismo nagpahanap doon sa bagong pinanganak na si Jesus. Nung hindi niya mahanap, alam niyo pong ginawa ni Herodes, pinapatay ang lahat ng lalaking bata within the timeline na 2 years old and below, pinapatay. Sinuyod. Hindi mo makita yung kuto, ha? Sinuyod. Yung parang Amerikano, no? Ayaw aminin ng Amerikano. Hindi ako anti-Amerikano. Ang Amerikano, pag nag-send ng isang espiya, ang British papasend si 007, no, si James Bond. Napakamahal ang gastos, nag-hotel, ang daming tas ang bagal pa. Ang Amerikano, sige, gumastos na tayo, pero mabilisan na. Pasabugin niyo na lang lahat diyan para damay na lahat. Patay din sigurado yung hinahanap natin. No? Ganun ang ginawa ni King Herod. Wala na akong time, galit na ako.
niloko ako ng pantas, pati pantas, patayin nyo na rin. No? Huntingin nyo rin, at higit sa lahat, mamatay yung batang si Jesus. Ano po nangyari? Pinapatay po ni Herod ang lahat ng bata. At yun po ay isa na namang fulfillment na naririnig daw sa Bethlehem, yung iyak ng mga nanay na kung saan pinatay ang kanilang mga anak. Ganun katindi si Herod. And then, doon po sa verse 19 hanggang 23, itong chapter 2, verse 1 and 12, revelation of the Lord Jesus Christ as King. And then yung 13 hanggang 18, yung rejection. And then 19 hanggang 23, return of the King Jesus. So ni-reveal, rejection, kaya lumabas ng Egypt. And then sa verse 19 to 23, return, bumalik po galing Egypt ang mag-anak ni Jesus. At malalaman nila, sandali, patay na si Herod, yung nagpapapatay kay Jesus, kaya lang, ang sumunod, yung kanyang anak, si Archelaus. Si Archelaus, ganun din ang gusto, papatayin din si Jesus, hinahunting pa rin. So parang pa rin, no? Yung parang aning pa rin, hindi pa rin, malamang baka mamaya, hindi pa nakasama dun sa pinatay nating mga bata. So ganun pa rin sila, hinahanap pa rin nila si Jesus. At yun ay si Archelaus, yun po anak ni King Herod, na siyang pumalit sa kanyang tatay. Dahil po doon, sa pamagitan ulit ng panaginip, ay nangusap na naman ang anghel sa mga magulang ni Jesus, huwag na kayong tumuloy sa Juda, pumunta muna kayo sa Galilea. At doon, mayroong maliit na barangay, doon yung Nazareth. Kaya makikita nyo po sa Quiapo, Christ the Nazarene. So doon nila kinukuha yun. No? At ito po ay fulfillment na naman na si Jesus ay nanggaling sa Egypt, no? Prophesied na nanggaling na rin po sa Galilee at doon sa Nazareth, no? Kaya tinatawag siyang the Christ the Nazarene. Yun po ang buod ng chapter 1 hanggang chapter 2. Makikita natin ang mga katotohanan. Ano ang mga katotohanan sa mga ganito? Ano yung fake news na mga natutunan natin na maraming taon tungkol sa Three Kings? Tungkol po sa Epiphany. No? Tignan natin kung ano po yung truth, timeless truth, at yung timely truth ng mensaheng ito. Unang-una, ang chapter 2, verse 1 to 12 is all about the visit of the wise men. Title po ito ng ESV, English Standard Version, The Visit of the Wise Men. Ito po tungkol sa pagbisita ng mga pantas doon sa pinanganak na si Jesucristo. So, dapat makita natin muna, mag-focus muna tayo, sino ba ito? Sino ba itong mga pantas? No? Alam nyo po, yung wise men, sinulat po ni Mateo ito, na ang magiging witness ay wise men sa pamagitan ng mga bituin, isa lang. Pero si Lucas, sa chapter 2, 1 to 20, makikita natin, nakita naman, ang magiging witness naman na sinulat ni Luke, ang ipinakita naman ng Diyos kay Luke ay yung mga shepherds, yung mga tagapangalaga ng mga tupa. At sa pamagitan hindi ng bituin, mga angels naman. Di ba naalala niyo po yung multitude of angels? And who are the wise men? Ano ang mga katotohanan kung sino ba ang mga wise men o mga pantas? Number 1, samahan niyo akong tignan, Matthew chapter 2 verse 1. Samahan niyo akong tignan. Sabi po doon, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Unang-unang katotohanan, na ang mga wise men ay galing sa silangan. Sa silangan. At ang issue dito is, ang tradisyon, sinabi na ang mga pantas na ito ay galing sa Persia, Babylonia at Gresya. Sinasabi kasi ito po yung panahon kung saan ang Persia, ang Babylonia o ang Gresya o Greece ay may mga school na katulad ng UP, ng Ateneo, na kung saan katalinuhan, matatalino po mga Griego. So, ina-anticipate ng mga historian na yung pumuntang pantas, wise men,
ay mga galing doon sa mga nag-aral. May mga paaralan o lugar kung saan may mga karunungan. Pero, ang sinabi lang ng Bible ay walang bansa, wala pong lugar. Sinabi lang po ng Bible sa pamamagitan ni Matthew, from the east lang. No? Mula lang sa silangan. Pangalawa, ito, wala pong sinulat sa Biblia kung ilan. Ayan na, kung ilan ang pantas. Wala po. Ang sabi po ni Matthew, behold, in verse 1, wise men from the east came to Jerusalem. Verse 7, then Herod summoned the wise men secretly, ascertained from them what time the star had happened. Malinaw po sa mga verses at sa salita ng Diyos na wala pong wala pong tatlong pantas. Sinabi lang mga pantas. Men, M-E-N, is plural. Di ba po? Pero wala po. Pero anong sabi ng tradisyon? Tatlong haring nagsidala. May tatlo. Ang tradisyon ay nag-base daw po sila sa ginto, sa frankincense at sa myrrh, kung saan may tatlong klaseng mga regalo. Pero malinaw po ang Biblia, wala pong sinabi kung ilan sila. Ito pa. Nai-record po sa Biblia na sila po ay wise o pantas, hindi mga kings. Sila po ay matatalino mga tao, hindi mga hari. To the point, no? To the point, makikita natin sa chapter 2, verse 1, behold, wise men, hindi kings men, hindi kings from the east, but wise men. Verse 7, Herod, the king si Herod, sumon, pinatawag yung mga king ba? Hindi, wise men. So malinaw, pero bakit kinakanta natin? Bakit natutunan natin? Bakit yung nakaraan at lumang simbahan natin, ni minsan hindi tayo kinorek sa mga katotohanan ito? No? Anong sabi ng tradition? Tatlo, wow, naglagay ng number, at iniba yung pantas, ginawang hari. Aba, pinangalanan pa. Kuya Melchor, Caspar, Baltasar. No? Makikita natin na hindi po sila hari. Sila po ay legit o makatotohanang mga matatalino. Sila po ay galing sa tribo o lipi o lahi ng mga matatalinong tao na nag-aaral ng astronomy at astrology. Parang pareho lang. Astronomy, astrology. Astronomy, ito po yung pag-aaral ng mga about sa kalawakan, sa between, sa mga planeta, evidence-based, base doon sa mga ebidensya. Pag astrology, pag-aaral doon sa kalawakan, sa bituin, sa buwan, sa anumang nangyari sa kalawakan, sa pamamagitan ng pananampalataya nila, sa belief. So, dito, yung una, astronomy, evidence. Pangalawa is belief. So, ito po yung talagang legit na mga matatalinong tao sa pag-aaral ng, sila po yung mga unang, Kuya Kim. Kuya Kim, na? At sila po yung unang Erne Baron. No? Yun po, matatalino. Mas maigi pa na pwede nating tawagin yung wise men, hindi kings, kundi kingsmen. Hindi sila king, pero kingsmen in a sense, maaaring galing sila sa silangan, sila ay inauthorize, pinadala ng mga hari upang hanapin ang nabuhay, pinanganak na si Jesus. Dahil ang mga hari ng silangan, doon po nakulong si Daniel, di ba? At based doon sa kanilang history, meron din silang Old Testament Bible. Kalat po ang Old Testament Bible sa East, no, bandang sa Mediterranean. Kaya alam din nila sa scripture na dahil doon sa bituin na yon, may ipapanganak. Aral sila sa astrology, sa mga bituin, kaya na-interpret po nila yung katotohanan na baka ito na yung hinihintay nating Messiah.
So mas maganda na tawagin din sila, sabi ni John MacArthur, kingsmen. No? Parang tao na mga hari na sinugo. Pero napakahirap na makita natin na ang tradisyon, ang mga kwento-kwento, ay sabi nila ay talagang hari daw ito. Dahil sabi daw sa Isaiah 63, "And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising." May mga hari daw na magmumula doon sa east, and nations, mga hari pupunta doon upang sumamba doon kay Kristo. Pero napakalawak po ng Isaiah 3. Ang mahalaga, ang nakitang bituin ng mga pantas na sila'y galing sa silangan, pumunta sila dahil alam nila ito po ay fulfillment. No? Fulfillment ng Old Testament prophecy. Ito pa, mga kapatid, look at verse 11. Yung katotohanan ng mga pantas kung kailan sila dumating. Kailan ba dumating ang mga pantas? Sabi sa Matthew 2:11, "After coming into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell to the ground and worship him." Ito po yung ating focus verse. Ang katotohanan kung kailan dumating ang mga pantas ay doon na sila after coming into the house. Hindi na to the manger. So ibig sabihin, dumating na sila na wala na doon sa sabsaban sila Jesus, nandun na po sa isang bahay. Nagpapagaling na siguro, bagong panganak si Mary, at nagpapalakas at nagpapalaki si baby Jesus, at naghihintay na sila ng instruction ng Panginoon. Yun po ang sabi ng verse. Hindi po, ito po yung house, not manger. Makikita nyo po, na ang picture na tinuro sa atin, kahit sa mga poster, anong picture ng nativity? Meron pong sabsaban, nandun po si Jesus sa sabsaban, si Joseph tsaka si Mary. Nandun yung three kings na kaluhod, may hawak-hawak na mga regalo. Tama po? Ang tunay na nakapunta sa kapanganakan ni Jesus na nasa sabsaban pa siya ay nasa Luke chapter 2. Tingnan niyo po yung Luke chapter 2. Luke chapter 2:16. Sabi po doon, "And they," yung mga shepherds, "went with haste," nagmamadali, "at nakita si Mary at si Joseph kasama ang baby ay nandoon sa manger, nasa sabsaban." So mali po yung picture na nakikita natin na dumating ang pantas na nasa manger. Hindi po, in the house na. No? Ano pong point ko? Ano pong point natin sa umagang ito? Bakit itinatama natin ang pananaw natin sa nativity? Lalo na sa wise men, sa three kings, sa Epiphany. Ang point po dito, only the careful and faithful study of the Bible will keep us always in the truth about Jesus Christ. Ang natatanging maingat at matapat na pag-aaral ng salita ng Diyos, ayon sa kanyang salita lamang, ang magpapanatili sa atin sa katotohanan kung sino ang ating sinasambang si Jesus. Ang challenge ko po, mga kapatid, sa umagang ito, nawa po, makita natin ang bawat isa sa atin, ang ating mga buhay, na magkaroon tayo, maglaan tayo ng lakas at ng ating buhay, ng oras, sa maingat at sa tapat at sa masaya na pag-aaral ng salita. Nawa po, sa taong 2026, kung konti lang ang time nating buksan ang ating mga Biblia, nawa po buksan po natin ang ating mga Biblia. Dahil ito po ang ating pagkain spiritual. Can you imagine, kung ngayon lang kayo kumakain ng spiritual, every Lord's Day lang, anong kakainin mo bukas? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And can you imagine, sabi doon sa Ephesians chapter 6, ang kalaban natin ay mga makapangyarihan, mga malalakas at napakarami, tapos ikaw hindi ka kakain, di ba? Alam niyo po, minsan nang natalo si Pacquiao ng isang Thai. Si 3K battery ba yun? Natalo siya, alam niyo po bakit? Lumalaki na siya eh.
Tapos, kapag hindi siya, na-meet niya yung weigh-in niya, yung bigat, manalo man siya, disqualified din. No? Ang ginawa ni Pacquiao, hindi kumain ng oras, hindi uminom, nag-dehydrate. Mas matangkad siya doon sa Thai, pero nung binugbog siya ng Thai, tumiklop. Kasi nga, wala siyang lakas. Wala siyang pagkain. And how much more, mga kapatid? Kung tayo po ay hindi mag-aaral ng salita ng Diyos, ang katotohanan ay magiging baliko. Ang katotohanan ay dadalhin tayo nang hindi natin pagbabasa ng Biblia ay dadalhin tayo sa kung ano-ano mga turo kung saan ilalayo tayo nito sa tunay na Kristo na tagapagligtas at manunubos ng ating buhay. Yan po yung gusto ko na sabihin sa inyo na yung unang-unang part lagi ng sermon, yung time. Ano ba talaga yung nangyari that time? At ito po yung katotohanan. At mali na yung mga nalalaman natin. Pero yung timeless, yung katotohanan na magagamit natin ay patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang tayo po ay lumakas sa spiritual na ating buhay. And very timely, ito po yung magandang paalala na umpisahan po natin ang ating mga buhay na mas marami tayong ituon ng ating lakas at oras sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen po? Dahil sinabi po nga naman ng Biblia, ang unang-unang paalala ng Salmo, napakarami ng chapters ng Salmo, hanggang 150. Pinakamaraming yung book sa Bible, and yet pinakamaraming chapters, and yet the first instruction of the psalmist is to diligently dwell, study, do not remove the word of God. Instead, day and night ay pag-aralan natin ang salita ng Diyos para tayo'y parang isang punong kahoy na mabunga, namumunga ayon sa season. It's because meron siyang source ng kanyang nutrients, ng kanyang kalakasan. Ano po yun? Yung batis. At ang batis ng banal na pinabanal ng mga taong katulad natin ay ang batis ng katotohanan ng salita ng Diyos. May we recollect how many pages we have opened in the year 2026. Baka mas marami pang episode ng Netflix ang natapos mo. Baka mas marami pang view ang YouTube na fina-follow mo. Baka mas marami pang mga view yung mga fina-follow natin sa social media kesa doon sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Who are the wise men? Hindi sila king. Amen? Hindi sila sa inaakala natin. Pati yung picture, hindi sila yun. Mali po yun. No? Ang pinakamahalaga doon, makilala natin dahil nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. And may this year give us conviction that we need to prioritize the Word of God. Yun po yung sinare ko doon sa pastor sa Bicol na ang banal na salita ng Diyos, siya po si Kristo na nagkatawang tao, verbo. At kung tayo po ay kasama natin nagbabasa tayo ng Bible lagi, equals kasama natin ang presensya ng Panginoon. Malayo ka man sa pamilya mo, pagod ka man sa trabaho, huwag mong kalilimutan, makasama si Kristo, iyon po ang kanyang salita. Gusto mong marinig ang kalooban ng Panginoon, gusto mong marinig ang Panginoon, basahin mo na may bibig ang Word of God, maririnig mo ang Panginoon. Dahil pag hindi mo siya naririnig, hindi mo pag-aaralan ng salita ng Diyos, tatandaan mo ang taong ito ay masasayang ulit. At kung saan-saan na naman tayo mapupunta sa mga desisyon natin sa buhay. Mga kapatid, who are the wise men? Nakilala natin sila. Pangalawang tanong, why the wise men came? Bakit sila pumunta? Tama po? Bakit sila pumunta? Ano ba ang purpose ng mga pantas? Number one, take note of this. This is part of the worship. They want to confirm the prophecy. Bakit pumunta ang mga pantas, ang mga wise men? Gusto nilang patunayan, i-validate, makita sa sarili nila na totoo ang pangako ng mga
propeta nung panahon. Sabi ni John MacArthur, the Magi o mga magos, they interpreted the prophecy accurately, being the astronomers and astrologers of that time. So, dahil sila ay expert doon sa bituin, sa mga kalawakan, nung nakita nila ang bituin, na-interpret nila na baka ito na yung nakasulat doon sa Micah chapter 5 verse 2. Kaya pumunta tayo. No? So, gusto nating makita yon na ganun din po tayo mga kapatid. Yung sign na bituin, nawa magkaroon din tayo ng interest doon sa sign, which is the Word of God, na lagi nating puntahan. I-confirm natin. Ano yung sinasabi ko dito? Confirm nyo lagi. No? Sa Bible, kung chismis lang ba ito, fake news. No? Sa taong ito, mga kapatid, maging katulad tayo ng mga mago, na kung ano man ang mga senyales na nakikita natin, i-confirm natin sa Biblia. Kasi kapag mahilig tayo sa mga senyales, kung hindi tumutugma sa katotohanan ng Panginoon, ay baka ibang klaseng senyales po yun. At ang natatanging senyales ng buhay natin na makakatulong at kagamit-gamit sa buhay nating mga mananampalataya ay ang senyales ng salita ng Diyos. We don't need sign. We need scriptures. Tatandaan niyo mga kapatid, sa taong ito at sa buhay Kristiyano mo, hindi mo kailangan ng sign. Marami na pong pumalpak. Sa Africa, sinasabi na noong 2025 November ay matatapos ang mundo. Ang dami na pong pumalpak na mga nagpa-prophet kuno. Pero ang hindi pumapalpak ay yung sign ng Panginoon, which is the Scripture. We don't need sign, but we need Scripture to have a good life, have a glorifying and edifying life in this year. Pangalawa, una, hindi lang gustong i-confirm na mga pantas na totoo ba talaga na may ipapanganak. So nakita nila na may pinanganak. Ito po maganda. Pangalawa, anong reason ng mga magi o ng mga wise men bakit sila pumunta? Nung nakita na nila, confirm na. That's the first reason. Pangalawa, they conform. No? They want to conform the kingship of Jesus Christ. Nice word. Next time, we write down the outline, just the outline, so that it aids us kung nasan na tayo. No? Hindi bawal mag-slides, no? Pero matulungan natin na makapag-notes tayo na maging maayos. And so number 1, it is to confirm na kung totoo ba na pinanganak si Jesus. Nung nakita nila, may pinanganak. Anong nangyari? To conform. Maging masaya. Anong sabi sa verse 10? Nung nakita po ng mga pantas, yung bituin pa lang, sila po ay naging masaya, nagdiwang, they rejoice exceedingly with great joy. Mga kapatid, meron tayong sign sa buhay. Yun po yung salita ng Diyos. Kapag nakikita natin na may salita ng Diyos, every time na may fellowship, it's all about the Word of God. Meron tayong Lord's Day, it's all about the Word of God. It's all about God Himself. It's all about Christ. We should be rejoicing. Kaya tawag natin, Happy Lord's Day. So, dahil tayo po, knowing na yung sign, yung bituin na nakita natin, yung Word of God na i-anticipate natin every services, is a blessing. Is our bread and wine in our spirit, maging masaya tayo like the wise men. The reason, number 1 is to confirm. Number 2 is to conform. Marami pong sinabi si Mateo na hindi nag-conform. Isa na po doon si King Herod. Ang sabi po doon sa verse 7 yata, ang sabi po doon sa verse 7, if I'm not mistaken, noong nadinig ni Herodes na nandyan na ipinanganak na si Jesus, ang sabi ng verse, he was troubled, nagulumihanan. Hindi masaya, katulad sa verse 10 ng mga pantas, they rejoice. Si Herod at ang kanyang mga kasama, they were troubled, sabi sa verse. They will trouble.
Gusto ko pong sabihin, mga kapatid, ang natatanging nagre-rejoice o nagsasaya sa katotohanan ni Kristo ay ang mga mananampalataya lamang. Never po na magsasaya at magre-rejoice ang mga hindi mananampalataya. And this year, katulad ni James, ipakita nyo, ilabas nyo na totoo nga kayong mananampalataya, na kayo ay nagiging masaya kapag nakikita nyo si Kristo, nararanasan nyo at nadidinig ang kanyang mga salita. The Magi, the wise men came to conform, to celebrate with joy na dumating na ang tagapagligtas. Pangatlo, they want to crown Jesus as their Lord King. Gusto nilang koronahan na ang pinanganak ay tugma doon sa propesiya. At nung pagdating nila po, anong ginawa po ng mga anong pong ginawa ng mga pantas? Sabi po doon sa verse 11, they fell down. Sila po ay lumuhod. Sila po ay sumamba. At alam niyo po, ang pagluhod na yon, the way ginagawa ito nung panahon po nila Jesus, sa panahon ni Herod, ito po'y ginawa ito in a way na parang lumuluhod sila sa isang hari. Hindi po ito basta-bastang luhod lang na lumuhod dahil humingi ng tawad. Hindi po. Ang sabi po nung fell down is a facing down. Procrastinating, ibig sabihin, pagpapakumbaba na may paggalang at pagbibigay ng papuri. So this is a form of coronation that the new birth Jesus Christ, yung mga wise men, yung mga pantas, ay kinukoronahan na talagang ito, kinonfirm namin, nakikisaya kami, nakaka-conform kami, at ito ay kinukoronahan namin. Tinatrato namin siyang isang tunay na hari. Sabi ni John MacArthur, sabi ng pag-aaral ng history, na yung mga wise men, hindi sila king, tama po? Pero sila ay kingmakers. Kingmakers. Ibig sabihin, sila po yung naatasan nung panahon na yon na magagaling sa astronomy at sila po yung spiritually na, although hindi naman, walang confirmation na karamihan sa kanila ay mga Kristiyano, pero itong mga pantas na ito na pumupunta, we see to it na sila ay mga Kristiyano. Kasi ginawa nila ang lahat ng mga marka ng ginagawang pagpupuri ng isang Kristiyano. So, they are kingmakers. Sila po yung ginamit ng Lord, ng Diyos, upang maging hari si Jesus. They are the first batch of people na nag-recognize at nag-crown sa baby Jesus that time. So, they are kingmakers. Lahat ng gesture nila, lahat ng pagbigay nila ng regalo, hindi nila pinalalamob yung regalo, personal na binigay, no? Yung regalo, ito po is the form or gesture ng kanilang confirmation, confirmation, at coronation na si Jesus ay isang hari. Ang goal po ng Matthew, the goal of the Gospel of Matthew is to reveal the kingship, the true kingship of the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng confirmation ng wise men, sa pamamagitan ng conformation, magiging masaya, may affirmation, and then sa pamamagitan ng gesture ng coronation ng mga pantas. Hindi lang po ito para i-reveal sa atin na ang Panginoong Hesus ay tunay ngang hari ng ating buhay. This is also to remind us. Matthew wants us to be reminded that we believers must not just remember our King Jesus, but must worship our King Jesus all the days of our lives. The question is, do we worship God? Do we worship Christ sa ating buhay? Pumunta po ang mga magos, ang mga pantas, hindi lang po para makita si Jesus, kundi po sambahin siya bilang hari.
Napansin niyo po, ang mga pantas ay galing sa silangan. Tama po? Sila po ang unang batch ng hintil na sumamba sa Panginoon. Amen? Sila po ang unang-unang sumamba na hindi mga Hudyo. Sila po ang unang-unang ebidensya ng Ebanghelyo ng Panginoon na hindi lamang nakatala sa mga Israelita, kundi sa labas. Sabi nga ni Paul, for the salvation of God is for the Jews first and to the Gentiles. And praise be to God sa katotohanan ito na ang salvation, ang katotohanan ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang ito sa mga taga-Israel, kundi sa mga true Israelites na sinasabi ni Paul. Mga kapatid, this is a blessing. Ito po yung tinatawag na magandang balita. Na makikita natin ang nativity, ang pagkapanganak ni Jesus, ang pagdating niya rito ay hindi lamang po para doon sa mga Hudyo, kundi para sa ating mga Kristiyano. Wala kang mang dugong Hudyo, ngunit salamat, may dugo si Kristo na pinahid sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po? Yan po ang katotohanan ngayon. Ang napakahalaga na makita natin ang mga mago, ang mga wise men, ay ang unang mga simbolo na hindi lamang nanatili ang kabutihan ng Panginoon sa mga Israelita, kundi sa atin ding mga hintil. Ang sarap na makita na ang natibidad o ang pagdating na Jesus ay hindi lang para sa mga Israelita, para sa atin. Pero pag pupunta ka doon sa Bethlehem, sa Jerusalem, may mga group of Jews pa din na kapag nakasalubong ka, dudura sila. Hindi ka Hudyo, duduraan ka nila. May mga darating na mga hindi Hudyo, yung iba dumudura. Parang nangyayabang po nila. But praise be to God, the gospel, as early as the days of a newborn Jesus Christ, ipinapahiya na yung pride ng mga Israelita upang ipakita sa kanila na hindi porket sila ay kasama sa lipi ni Abraham, ni David, at sila ay kadugo ni Jesucristo, sa kanila lang ang yabang ng kaligtasan. Mga kapatid, ito po'y good news. Isang napaka-earliest, lumang-luma, kauna-unang ebidensya ng Ebanghelyo ng Panginoon na hindi lamang nanatili sa Jerusalem. Ito po'y nanatili at nakita ng mga hindi mga Israelita. Ang challenge, ang aking hamon, mga kapatid, the wise men who worship Jesus is like every believers of all ages. Ang mga pantas na nagpuri, sumamba kay Jesus ay katulad ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Katulad natin ang mga pantas, mga kapatid, na tayo pupunta sa tahanang ito, sa Bethlehem, and we confirm that it's really Christ and the Word of God, and we conform, we celebrate every Lord's Day, that there is a God who is a Savior, God with us, Emmanuel, na makita natin na tayo ay nagpupuri dahil naiintindihan natin at kilala natin ang Diyos ng Bethlehem. Amen? At ang Diyos ng Bethlehem ay ang Diyos ng mga mananampalataya sa buong mundo. And that is the meaning, and the true meaning of John 3:16. That all the world, in every parts of the world, in every ends of the world, there will be an elect that will respond to the gospel and they will have eternal life in their lives. Gusto ko pong sa bandang huli, makita the people who worship, ang mga taong sumasamba, ay ang mga taong totoong mananampalataya ni Kristo. At nakita natin yon sa mga pantas. Sila po'y pumunta, sila po'y natuwa, na-conform nila, at sila po'y kinoronahan nila ang Panginoon. Ganon din po tayo. Nagpupunta tayo dito dahil nagsasang-ayon tayo, nag-a-affirm tayo, at sumasamba tayo at nagpapakumbaba sa kingship ng ating Panginoon. Gusto kong himayin, mga kapatid, sino ba ang mga true worshipers? Sino ba ang tunay na mga mananampalataya? Number one,
In verse 2, we saw His star. Ang mga tunay na mananampalataya ni Kristo, tignan mo, tanungin mo ang iyong sarili, nakita mo ang sign. They see the sign. Nakakita ang stars. Napansin nyo, hindi nakita ni King Herodes, nandun na siya ha, nasa Jerusalem na, hindi niya nakita yung star. Ang nakakita pa ng star, yung galing sa milya-milyang layo na bansa, ang mga pantas. Can you imagine? That no one in Bethlehem saw the brightness of the star. Ang nakakita lang ng glory ng Panginoon sa Luke chapter 2, sino yon? Ang hari ba? Ang kaharian ba? Hindi. Ang mga nagpapastol. Tama po? In fact, yung mga shepherds na yon, sila ang unang mga Hudyo na nakakita, mga Kristiyano na sumamba sa Panginoon. So, one mark of true worshiper, true believer of Jesus Christ is they can see the sign. Remember, Paul, binulag siya sa Damascus. Tama? Pero po, nung tinanggal po yung pagkabulag, evidently, he can see the brightness and the meaning of the Word of God, the sweetness of Jesus Christ. See? Kung ikaw ay mananampalataya, you will appreciate, you will see the sign. Pangalawa, ang gusto ko pong sabihin, bago yung pangalawa, we don't worship blindly. We worship the God we see in the Bible. Hindi po tayo pumupunta dito every Lord's Day at hindi mo kilala yung Diyos mo. We worship blindly. Kaya natin pinag-aaralan yung Bible para makilala natin si Kristo upang masamba natin ang tunay na kilala natin sa ating mga buhay. Mahirap mahalin ang hindi natin kilala. Tama po ba? Mahirap mahalin ang taong hindi mo kilala. Mahirap i-affirm ang taong hindi mo kilala. Ngunit salamat sa Panginoon, in Romans chapter 1, He revealed Himself to us. Kasi kung hindi i-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin, there is no way that we can appreciate and know God. Kaya yung Romans chapter 1, Matthew chapter 2, tugma that God is revealing Jesus Christ, our King, for us to see at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At dahil meron tayong buhay na walang hanggan, we don't worship blindly, but we worship the God we see in the Bible. Dahil naintindihan natin. Natutunan natin na may tunay na Diyos. Kaya nga anong sabi ni Paul sa Acts 17, kayong mga taga-Griego, kayo ay nakita ko na sumasamba doon sa, may nakasulat pa, unknown God. Pero tayo mga kapatid, tayo po, ngayong 2026, ay sasamba sa Diyos ng Biblia, sa Diyos na napag-aralan natin, sa Diyos na buhay na nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. The true worshipers, they see the sign. Pangalawa, yung hindi mananampalataya, they cannot see the sign, mga bulag. Kaya nga ang tawag natin sa mga hindi mananampalataya, sila po ay ligaw. Siyempre, maliligaw ka talaga. Number 1, madilim. Number 2, wala kayong mata. Kaya kapag gabi, dapat mahalaga, may headlight. Meron tayong flashlight. Nasa bundok kami, nasa Sorsogon kami. Pag gabi na, may flashlight po kami. Napakahalaga na malaman natin that only Christians can see the sign, the Word of God, can see Christ Himself. And unbelievers, they will never see because they do not have the capacity to see Him. Ang yaman-yaman ni Herod, siya ang number 1 na tao sa Jerusalem, hindi niya nakita. Kaya nga pagdating doon sa verse 7, pinatawag pa niya ang mga pantas. Kasi hindi naman talaga niya nakita. At ni minsan hindi niya nakita, kaya nga pinapatay niya na lang lahat dahil hindi niya nakita. Mga kapatid, true believers, they see the sign, which is the Word of God. True believers, they seek the Savior. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoon, you appreciate the Word of God first. Hindi lang yung Word of God, the person of our Lord Jesus Christ. We don't just see the sign, but we seek the Savior. Yan ang pangalawang maintindihan natin. In Matthew 2:11, going into the house, they saw the child.
Ang purpose po ng pagkalayo-layo ng mga pantas mula sa silangan, pagpunta sa Jerusalem, sa Bethlehem, ay hindi para makita yung star, yung sign lang. Para makita yung Savior, si Christ. That child. Pumunta po sila doon. Yun ang sabi ng verse. The Magi did not just saw the star, but have the heart to seek the King Jesus. May puso. Ikaw ba naman walang puso? Wala kang intentional, napakalayo po. Wala pong MRT, walang bus. Kamelyo. Baka nga kapag sobrang layo po, naglalakad din yung iba. Dahil napapagod din po ang kamelyo. Tama po. Naglalakad din yung sumasakay. Mga kapatid, Christians, read the scriptures for them to see Jesus. Nagbabasa tayo ng sign, ng scripture, hindi lang para maging matalino, hindi, para makita si Kristo. Dahil pag nakita mo si Kristo, magpapakumbaba ka. Di ba po? Wala pong ginawang kayabangan ang Panginoon sa lupang ito. Christians see the scriptures for them to see Jesus. They seek Jesus to know Him more. They are interested to Jesus Christ alone. Hindi po interesado po yung mga pantas kay Mary, kay Joseph. Hindi po. Interesado yung pantas, yung mga matatalino doon sa batang si Jesus lamang. Wala na pong iba. Kaya kung tayo po ay pumupunta sa mga simbahan, nananampalataya kay Kristo lamang, hindi po dahil sa mga taong ito, katulad ni Mary at ni Joseph. Hindi rin po interesado po ang mga shepherds sa angels na nagpakita sa kanya sa Luke chapter 2. Interesado po yung mga shepherds. Sabi dun sa verse, pinuntahan na nagmamandali, tumatakbo yung mga shepherd para makita yung baby in the manger. And even, mga kapatid, hindi po interesado ang mananampalataya sa pagsamba sa anghel, kay Saint Peter, kay Saint James, kay Mary. Yun po yung sinasabi ng second commandment. Huwag kang sasamba doon sa mga imahe. Interesado lang tayong sumamba kay Kristo lamang. Every believers wanted to see the star, not just the star, but to see the Savior, Jesus Christ. Amen? Napakahalaga po nun na dapat makita natin na ang tunay na mananampalataya ay sumasamba kay Kristo lamang. Ang masakit po dito, ang mga hindi mananampalataya, hindi na nila hahanapin yung star, hindi na nila pupuntahan yung star, hindi na nila pupuntahan lalo na yung Savior, si Christ. Ang layo-layo ng mga pantas, pagod lang yan. Di ba? Ay, ang layo ng likaw-likaw. Taga doon pa po, ating mga kapatiran. Pero ba't nag-church dito? Dahil they rejoice na merong nandito si Jesus sa ating buhay. Amen? Kahit ano pong problema, in fact nga, yung iba may sakit pa, nagsisimba, kasi po, meron pong puso ng pagsamba. Pagsamba, mga kapatid. In Romans chapter 3, 11 to 12, no one understand, no one seeks God. All have turned aside. Wala pong naghahanap. Wala pong pupunta sa Diyos. Pero bakit ikaw ngayon ay pumupunta? Bakit ikaw ngayon ay sumasamba? Dahil nasa iyo na ang marka na ikaw ay tunay na mananampalataya. Yan po ang katotohanan ng mga kapatid. Na ang mga tunay na mananampalataya, they see the sign, they seek the Savior alone, and they submit to the Savior. Look at verse 11. They fell down. Ibig sabihin po, sila po ay nagsasubmit doon sa kingship ni Jesus Christ. Napansin niyo po yung verse 11? Lumuhod po yung mga pantas, hindi kay Mary, hindi kay Joseph, lumuhod po yung pantas kay Hesus Kristo lamang. Ito po yung pagpapakita ng pagsamba lamang sa dakilang Diyos na hari at hindi sa mga tao lamang. Ano pong sabi ng mga hindi mananampalataya? Hindi sila magsasubmit kay Jesus. They will not submit to Savior.
Kanino sila nagsasubmit? Ephesians chapter 2. They submit to the sin, sa kasalanan, at to Satan. Sabi sa Epeso 2:1-3, you once walk, nanlalakad kayo, lumalakad kayo, nagsasubmit kayo doon sa mga makamundong bagay, nagpapakumbaba kayo doon sa mga masamang espiritu, at kayo, ang tawag sa inyo ay mga matitigas ang ulo. Inulit pa ni Paul sa verse 3, Ephesians chapter 2, we all, ang galing ni Paul makapagpaumbaba si Paul kanina kayo, sumusunod kayo, nagsasubmit, nagpapaumbaba kayo sa mga makamundo, kay Satanas. Pagdating sa verse 3, sinama na niya yung sarili niya. Napaka-humble. We all, tayong lahat, ay namuhay ayon sa pita ng laman at gusto lamang natin ang mga makamundong bagay, mga material things. At tayo ay mga anak ng puot ng Diyos, katulad ng lahat ng tao. Mga kapatid, hindi magsasubmit ang hindi mananampalataya, hindi siya magsasubmit sa Savior, kay Jesus our King. Praise be to God, tayo po ay nagsasubmit. Amen? Huli sa lahat, verse 11, ang tunay na mananampalataya, they will serve the Savior. They will serve the Savior. They will seek the sign, they will seek the Savior alone, they will submit to the Savior, and they will serve the Savior. Paano sila maglilingkod? Verse 11, they offered Him gifts. Sila po ay nag-serve, nag-alay ng mga regalo, ginto, frankincense, at myrrh. Ano pong ibig sabihin ng serve? They serve, number one, they serve to Christ, to God, to worship. Pangalawa, they serve with their gifts. Ano yung gifts nila? Ginto, frankincense, and myrrh. Mga kapatid. Pero what's amazing, ang tunay na sinasabi at malaman nating regalo is hindi lang yung presence, regalo, presence, but the presence of the Magi. So the gift that was offered during the nativity is the gift of presence, yung presensya, yung buhay ng mga mago, ng mga pantas, at ang kanilang mga dalang mga regalo. So dalawa. Ang tunay na sumasamba sa Panginoon ay pumupunta sa simbahan upang sumamba, mismo ang kanyang ino-offering ay ang kanyang buhay na pagsamba. Alay na pagsamba, sabi ng kanta natin. Amen? At pangalawa, kaya nga tayo nag-o-offering Tama po? Dahil po doon sa kanilang verse 7, verse 10, na masaya, nagko-conform sila na ang Panginoon ay kumikilos sa lugar na ito, kaya tayo nag-o-offering. So makikita natin, we seek the Savior, we appreciate the sign, we submit, and we serve the Savior. Yan po ang tunay na mananampalataya. Tayo pong lahat ay magsitayo. Nawa po sa taong ito, sa unang sermon at paalala ng Panginoon sa atin, may we all be like the wise men who worship Jesus alone. Nawa po, ito po'y panawagan. This is the call to worship like the wise men. Na makita natin, na ilaan natin ang ating lakas at ang ating oras sa paghanap, sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang makita natin ang katotohanan ni Kristo at tayo po ay sumamba, magpasakop bilang hari ng ating buhay sa Jesus at tayo po ay maglingkod kay Kristo lamang. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Dahil pinalalahanan mo kami na kami ay marapat lang na maging katulad ng mga pantas. Na sila po, Panginoon, ay kilalanin namin hindi mga hari dahil ikaw lamang, O Diyos, ang hari. Sila lamang po ay pumunta upang sumamba sa iyo bilang kanilang hari. At nawa po, we may appreciate your scriptures so that we may see you, O God, that we may know you, and you will flourish and strengthen our faith all the more, Panginoon, sa year na ito, Panginoon. Lord, may you teach us to submit our lives, Panginoon, to your kingship.
And Lord, may you strengthen us to serve you. We don't just serve and offer what we have, but our lives, our very lives, will be our spiritual offering, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay ng katotohanan ito upang magawa namin ang aming buhay na may pagsamba, pagpapakumbaba at pagpupuri sa inyo lamang, Panginoon, sa taong ito. Salamat dahil alam namin na kung sino man ang magiging tapat sa pagsamba sa iyong pagbalik ay makakasama mo sa eternal na kaluwalhatian, Panginoon. And even, Lord God, na hindi ka pa dumarating, Panginoon, ay mararanasan na rin namin, Panginoon, ang mga biyayang katotohanan sa aming buhay. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.